para akong sobrang sponge na inaabsorb ko lahat. So, lagi ako nakakarinig ng, anak ka pa naman ng pastor. Confused ako na bakit sila pwede nilang gawin tong mga certain things na to. Bakit ako hindi pwede? Calling ko ba talaga dito? Dito ba talaga ako? O kayo lang nagsabi niyan? Being a pastor's kid, some call it a place of privilege. Others call it a place of pressure. It's like growing up in a glass house where everyone looks at you. Everyone expects something from you. I know, because I am one of them. Ako po mismo, anak ng pastor. Ang pagiging anak ba ng pastor ay isang blessing or burden? What happens when the pastor's son or daughter becomes the one God calls by name? This is Just Jovi, a podcast where every story matters, every season has purpose, and every truth is seen through the lens of Scripture. Ikaw ba, lumaki kang parang lagi may nakatingin sa'yo? Whether your last name is on the church newsfeed or not, this podcast is for you. This is episode 2, The Pastor's Kids. Being a pastor's kid means you have front row access in ministry life even before you can walk or talk. Kita mo yung altar calls, yung late night prayers, kasama ka sa mga meetings kahit wala ka pang muwang sa mga pinag-uusapan ng mga nakakatanda. Pero real talk, we all grow up with front row seats to something. Sa trabaho ni daddy, sa struggles ni mommy, sa issues in and out ng family natin. So today, let's welcome 3 young people who grew up literally and figuratively inside the church with first-hand experiences in ministry life, which gives them a deeper understanding of God's work in the world. Welcome to Just Jovi. Brother Chel, Asi, Sister Jeline Calong, and Sister Jath Kasimpoy. Hello, welcome naman po. Hello po. Welcome, ayan. Siyempre, anak ni Pastor Adi and Pastora Julie. Anak ni Pastor Noel at Sister Janet. Anak ni Pastor Jerome at Sister Beng. O yan. I'm so excited for this episode kasi gusto kong, nag-enjoy ako na to talk about it bilang ako din ay isang pastor's kid. So, tanong ko sa inyong lahat. So, growing up with your parents, of course, anong normal na nangyayari sa bahay nyo growing up na na-realize nyo na hindi pala yun normal sa ibang tao? Sige, Jeline, ikaw muna. Siguro yung isa po, yung si Daddy, si Pastor Jerome. Kapag kumakain po kami, para po siya nagpe-preach. Opo, yung sinishare niya. Pag nag-share lang siya, pero mayroon na siyang parang outline. Ganun. Talaga? May mga ganun na share na po siya. Habang kumakain? Habang kumakain po Oh, kami. wow. Opo, nag-enjoy naman kami. Pero parang siguro dahil pastor siya. Sa akala mo normal na gano'n? Normal na Opo. gano'n? Siguro yung sa iba kasi tahimik lang yung mga father nila or iba yung pinag-uusapan nila. Pero pag si Daddy po, may halo may church, may nation, gano'n. Diba? Opo. Kayo, Chel, may gano'n kayo? Meron din po, Pas. Hindi kami kumakain ng sabay-sabay lagi. Kasi may ibang kanya-kanyang lakad, yung si Mami, si Daddy, ayun. Kayo, Jath? Sa amin naman, Pas, laging walang tao sa bahay. Parang sleeping quarters lang yung bahay. Tapos, parang lagi kami nakila tita. So, yung school service namin, lagi pa silang ita-text kung saan kami ihahatid. So, most of- nakalagak kayo, gano'n. Yes, parang susunduin na lang kami, tulog na kami. Oh. Tapos gigising kami, pasok ng school. Tapos uuwi ulit kami sa bahay ng tita ko. So, Okay. Yun yung usual. So, parang hindi kayo nakatira sa inyo. Parang pagdating nyo sa inyo, tulugan na. True. Tapos magigising kayo na sa ibang, Opo. na kayo. Wow, grabe. Ako siguro, yung pare-pareho siguro tayo kasi parang palagi silang wala. So parang I remember nung syempre growing up not naman baby pero as in child, siguro toddler ganyan. 'Di ba may TV show? So ngayon, nakikita ko doon sila mami at daddy. 'Di ba yung TV noon yung malaki pa, yung pa. Tapos akala ko nandun talaga sila sa loob. So yayakapin ko sila na mami, daddy ganyan. So akala ko parang normal yon na nandun may tao at nandun sila sa loob. Ako naniniwala na ang pagiging pastor's kid ay
privilege and responsibility, no? So merong joys and sacrifices. Sa joys muna tayo. What do you like about being a pastor's kid? Si Jazz, kasi si Pastor Noel ay 33 years na I think na pastor, no? So, ano yung what about being a pastor's kid that you genuinely love? That kung meron man talaga na you love about being a pastor's kid? Of course po, the privilege na una ka sa pagkain, tas mas marami yung sayo kasi wala kang masyadong ka-share. May upuan ka. May upuan ka. Siguro po, on a more serious note naman, yung lagi kang included sa prayer request ng mga tao. I love that too. Yeah, I believe a lot of circumstances in my life past na siguro kung walang nananalangin sa akin ng mga panahon na yon, siguro I don't know I totally agree. what happened na. Ayun, Ako din. pass. I think I love that. Yung alam mo na maraming nagpipray sa'yo, no? Ikaw, Chel. Siguro na-experience naman natin lahat na super serious yung treatment sa atin ng father, ng pastor natin. At kung paano yung treatment niya sa akin, super dami kong natutunang principle from him. So somehow, sa mga struggle sa buhay, nadadala ko siya. Unlike, di ba yung iba, kasi si daddy instead of nakikipaglaro siya sa akin, more on, pagdating sa bahay, more on, lagi niya akong dinidisiplina. So, pag nasa bahay, parang ang lungkot naman ng buhay ko kasi lagi akong pinagsasabihan, dinidisiplina. Pero pagdating na sa mga life challenges na hindi naman super bigat, halimbawa sa school, nakakatulong pala siya sa akin kasi somehow, alam ko yung gagawin ko in a certain situation. Ayun. So, masaya lang na alam mo yung gagawin mo sa mga bagay na pinagdadaanan mo. Ikaw, Jeline. Yun po, siguro yung treatment ng mga tao po, yung mga nakataong nakapaligid po sa amin, na parang hindi naman kami dapat tratuhin ng ganito. Pero yung special treatment, pag-aasikaso po nila, at saka yung mga binibigay po nilang blessings, gifts. Kaya siguro yun yung joy of being a pastor's kid. But given yan, di ba? Yes. Yung may joy. But also, another side of the coin, akala ng mga tao parang being a pastor's kid, parang puro, privilege, ganyan. But there's also struggles and responsibility. Kasi while, for example, like sa'yo na, una kang pinapakain, may special treatment, and all that, may mga life lessons. Pero, meron ding other side of the coin na while may special treatment, tayo din yung most scrutinized. Diba? Yun yung parang hindi ka dapat ganyan kasi anak ka ng pastor. Hindi ka dapat, actually parang kulang na lang diktahan yung nararamdaman mo. So, did you have a hard time in your, parang may reaction na si Chelagan. Nagkaroon ba kayo ng, yung nahirapan kayong tanggapin sa sarili nyo na pastor's kid ako? Or parang yung winish nyo na sana hindi na lang ako pastor's kid? Parang gano'n. Opo. Ayun po, siguro pas yung pagdating sa ministry. Kasi dahil pastor's kid ka, ikaw yung unang inaasahan ng mga tao na nandiyan ka, present ka. Na parang minsan, wait, calling ko ba talaga dito? Dito ba talaga ako? O kayo lang nagsabi niyan? Parang gano'n. Or sasabihin nila, kasi anak ka ng pastor eh. So yung ministry na yan, makakatulong yan sa daddy mo. So parang, paano ako? Dito ba talaga ako? So yung mga ganong struggle po na being a pastor's kid. Ikaw, Jai. Ako po siguro pas buong teenage years ko yung struggle. Kasi parang, nung mas younger pa, para akong sobrang sponge na ina-absorb ko lahat. So, lagi ako nakakarinig ng, anak ka pa naman ng pastor. Kunwari, simpleng sumasayaw lang ng ganitong kind of song. Anak ka pa naman ng pastor, sumasayaw ka. So, growing up, parang na-absorb ko siya, na naging super cautious naman ako with how I live to the point na nagkaroon ako ng identity crisis. Na who am I? Parang maingay ba talaga ako o tahimik ba talaga ako kasi or tahimik lang ako kasi anak ako ng pastor and afraid akong to make mistakes. So parang I grew up na being too hard on myself kasi parang anak pa naman ako ng pastor, kailangan ganito ako. From point A to point B lang dapat. So, yun po yung struggle kasi parang hindi naman talaga dinictate sa'yo yung expectations nila na you have to be like this and like that. Pero parang subconsciously na-feel And to yourself mo. din, no? Yes po. Tapos parang
lalo na po yung personality ng tatay ko, parang he's like this, he's like that. Tapos parang it took me Dapat time. ganun ka din. Yes, it took me time to accept na hindi talaga ako ganyan. Oo. Ayun po. So, teenage years. Ikaw? Nung bata ako hanggang teenage, medyo bully daw po ako. Tapos madalas akong nasasabihan ng mga friends ko, mga classmates po, na yun, anak ka pa naman ng pastor, tapos ganyan ka. So, kapareho nung kay Jat, parang confused ako na bakit sila pwede nilang gawin tong mga certain things na to? Bakit ako hindi pwede? Tapos, siguro nadagdagan pa pas na tinuruan tayo sa bahay na lagi ka maging nice. Huwag kang gaganti. Ganon. So, pag parang inaaway ako or sinasabihan ako ng Pero gano'n. lahat tayo nag-agree, no? Wala No, akong- dapat ganito ka. Wala po akong magawa kundi okay, tahimik na lang ako kasi anak pala ako ng pastor. Ganon. Ayun. So, super struggle talaga na nagkaroon pa ako pas ng parang social anxiety. Kasi hindi ko alam kung paano mag-a-act kapag kaharap ko na yung mga tao. Kaya minsan nasasabihan ako ni mami na pag sa harap ng mga churchmates or hinarap ako sa mga ibang tao na bakit ka ganyan? Parang hindi ka makabasag pinggan. Kasi sa isip ko doon na baka may magawa akong mali na hindi nila magustuhan. Tumatak sa akin yung anak ka pa naman ng pastor. So, during that time, very challenging siya for me. Wow, totoo yan. Alam mo, thank you for sharing that, ha. We saw na yung picture of a pastor's kids kasi having the privilege of knowing the Lord from a very young age. So talagang spiritual inheritance nga ang tawag, di ba? It is also a gift and it's nice to hold, but it's fragile and sometimes it weighs too much din, di ba? So katulad ng mga napag-usapan natin, talagang talagang both a privilege and a responsibility. So when was the time na na-realize nyo na ito na yon, yung I'm really called to be a pastor's kid, or parang na-embrace nyo na yung pagiging pastor's kid? Meron bang ganun? Kasi like for example, ako din nag-struggle din ako for a long time. Parang I think I spent a hefty amount of time in my life na confused din ako na parang yung I want to belong but I don't want to be associated. Yung parang gano'n na experience. Yung parang gusto mo family kayo but also at the same time ayokong laging parang anak lang kasi papakilala ka na bilang anak ni Brother Eddie yan. Yung gano'n, 'di ba? Yung hindi ka maipapakilala as for example as Jath. Hindi, papakilala ka na, anak ni Pastor Noel yan. Anak ni Pastor Joel, anak ni Pastor... Parang ganon. Tapos, there was a time na parang, ganon na lang ba ako lagi ipapakilala? Anak ni Brother Eddie yan. Tapos dumating din sa time na parang, I want to be like everyone else, but I don't want to be like everyone else. Yung parang ganon. Yung confusing. So, pero, there was a time talaga na, nung parang na-realize mo na, hindi, calling ko na to, yayakapin ko na siya. Meron bang ganong sitwasyon? Or parang nag-grow ka na lang through it? Parang ganon. Chel, meron bang ganon? For me, pas siguro nung may time kasi sa pagiging anak ng pastor na parang gusto kong kumawala sa family. totoo Gusto yan. kong lumabas sa mundo. So, syempre, nasanay sa kung paano pinalaki ng parents. Very conservative. Paglabas, lalo na nung nag-college, from province, papunta sa Manila, sobrang na-culture shock ako. Tapos, ang hirap pala. Ang hirap palang mahiwalay sa kanila, sa parents. At doon ko na-realize talaga na ang hirap pala na hindi ko kasama yung parents ko. Though, may part sa akin na gusto kong ma-experience naman yung hindi ko na-experience. Parang freedom. Kasi pinagbawalan ako ng pinagbawalan. Tapos nung na-experience ko na, somehow, medyo mahirap pala siya. Tapos, naalala ko noon, pag mag-isa ako sa dorm, tapos down na down ako. Kasi, naalala ko pag may time na mahihirapan ako nung elementary or high school ako, lalapit lang ako kay mami, punta lang ako sa office nila. Napaka-accessible. Pero, nung college, hindi ko alam kung kanino ako lalapit. Tapos, super blessed ako kasi
si Mami, for some reason, pag mag-isa ako sa dorm at super down ako, magsisend yan ng Bible verse. Tapos sasabihin niya sa akin na, anak, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo, pero ito yung message sa'yo ni Lord ngayong araw na to. Tapos, super sakto dun sa pinagdadaanan ko. At dun ko sila na-appreciate. Na-appreciate ko na parang hindi ko pala kaya nang wala sila sa buhay. Yung gusto mong freedom sana away from them, yung pala yung kailangan mo. Nung nagkaroon ako ng freedom, bigla ko silang hinanap-hanap na kailangan ko pala yung tulong nila, kailangan ko yung pag-mentor nila, especially kapag lumabas na sa real world. Ayun. So, na-realize ko na talagang blessing yung pagiging pastor's kid. Ikaw, Jath, merong ganon na moment? College din pass. Kasi I loved it so much po nung nag-ESCOM ako. Kasi hindi nila kilala yung tatay ko. So, lahat So, nagpakilala ka? Hindi ka nagpakilala? Though may few people po na nakakaalam. Pero, kumbaga, the treatment, hindi nila ako tinreat kasi as a pastor's kid. So, yung journey ng serving the Lord, I mean, naranasan ko siya. And then, throughout my college life, Na parang personal. Yes, I learned to love po yung loved serving the Lord na hindi ko siya ginagawa dahil sinabi sa akin or dahil anak ako ng pastor. Parang it was po nung college na natutunan ko, ay kailangan pala ipaglaban mo yung calling mo. Kailangan pala hindi porke struggling ka na sa ACADS mo, bibitawan mo na siya. So, kumbaga medyo personal po yung ginawa ng Lord na mas mahalin ko in a personal way po yung paglilingkod sa Panginoon. I think that's the key, no? Yung pagka nagkaroon ka na ng personal encounter with the Lord, hindi lang dahil parang nasa church ka palagi, kundi dahil parang talagang naramdaman mo talaga yung calling ng Lord sa'yo. Ikaw, Jeline, may ganun ka? Opo. Siguro nung nag-start po akong mag-enroll sa Best Me, yung KKBYN, nang sila yun. Kasi nung na-recommend na po kami, kung mga kasabay ko po nun, hindi naman sila pastor's kid dun sa namin, sa area namin. Ang naisip ko po nun, kaya ba ako ni-recommend? Kasi kami yung legacy bearer ng tatay namin, magulang naming pastor. Calling ba talaga to ni Lord or calling lang to ng tatay ko dahil gusto niya ako yung susunod magpapastor? Ganun po. So, ano lang naman po ako, sumunod lang muna ako. Sige, sunod lang. Nung nandun na po sa orientation, yung may interview part, ganyan. Tapos hindi alam kung sino yung pastor na mag-i-interview. Nung nandun na po ako, tapos sinanong na po ako, ang nag-interview po sa akin, si Pastora Cora Tabukal. Tinanong niya, bakit ka nandito sa Best Me? Tapos, ang nasagot ko na po, ang na-realize ko na, kasi kailangan po ni Daddy ng tulong sa ministry. Doon ko po nakita na kahit nung una, yun yung struggle ko bilang pastor's kid. Pero nakita ko rin doon na yun din yung kailangan niya ng help, kailangan niya ng katuwang. Tapos, na-embrace ko na po yun bilang pastor's kid kasi naramdaman ko na hindi, yes, sa tingin ko parang hindi ko ata to calling. Pero may may peace tsaka fulfilling habang nagsiserve ka, habang sumusunod ka. Kaya doon ko po nasabi na, okay, pastor's kid nga ako. At niyayakap ko na po siya. Simula nung naramdaman ko na fulfilling na tinutulungan ko po si Daddy sa ministry. Kaya ngayon, ako po yung nauutusan niya kung saan-saan. Ganun. Nung una, talagang mahirap po. Pero nung nakita ko na po na kailangan niya pala ng tulong, kasi hindi na rin naman siya bumabata. Kaya, syempre, sino pa ba yung aasahan nila? Kundi yung family niya na. So yun, may realization. Yes. Na parang talaga bang tinawag ako dito? Parang gano'n. May gano'n ka din, Chel. Yung parang talaga bang tinawag ako dito? Or dahil anak lang ako ng tatay ko? Meron po kasing parang merong urge lagi na tumulong. Na-realize ko po yun nung first time kong mag-handle ng life group. Kasi minsan sinasabihan ako ni Daddy, hindi ka makakapag-minister kapag hindi ka naghawak ng life group. So, napilitan ako maghawak ng life group. And nung nag-start akong makabuo na ng members ng life group ko, na-realize ko yung struggle pala. Sa pag-handle pa lang ng siguro mga 5 na youth pa lang po yun. Tapos, nakita ko yung how much more kung buong church yung hawak mo.
At nagkaroon po ako ng parang urge na talagang gusto ko pong tumulong sa aking father as a pastor. Not me as a pastor. Pero kung ano yung pwede kong mai-support sa ministry para makagaan lang dun sa burden na dinadala niya sa ministry, nagkaroon ng willingness sa aking puso na talagang yayakapin ko yung pagiging pastor's kid. Ang maganda lang kasi is yung when you realize na nagsiserve ka sa Lord, hindi lang dahil anak ka ng pastor. Nagsiserve ka sa Lord kasi tinawag ka din. Alam mo na tinawag ka din. And I think one of the things din na siguro masasabi ko naman, just to share din na parang alam ko na tinawag ako ni Lord, na in-embrace ko yung pagiging anak ng pastor. Kasi before nga, parang parang I wanted to belong but I don't want to be associated. Parang ganon. Kasi nga, alam ko na, anak ni Brother Eddie, parang ganon. Pero, nung time na realize ko na kaya yung pagiging anak ko ng pastor ay calling din talaga. Yung hindi lang siya basta, parang, yung to be there for our parents. To be there na to help them, to support them. I mean, not just being just a pastor, pero yung maging support system ka ng parents mo because you also met the Lord na they serve. Parang ganon. Yes. So that's the time na you embrace it. It will only be a burden to you kapag inisip mo it's about you. So you don't have to do everything to please people. You will only think now, will this please my God? As pastor's kid, namimiss natin yung parents natin ng mga na pastor. Sila rin, may mga na-miss din sila na moments with us. Yung time na dapat gusto niya tayo ang kasama, pero sila, dun sila sa mission, may mga ginagampanan sila. Grabe yung sacrifices nila. Lahat gagawin nila. Iwan nila yung mga bagay-bagay na gusto nila just to follow Christ. Siyempre, hindi naman lahat maganda. Yes. You saw miracles, good things, but you also saw mess. So how did that shape you in the way you serve the Lord?